Rosebert? Sa ano ma'am, malaki rin po yung naging papel namin ma'am sa ICC. Same month ma'am ng pagka-hired ko po, na-assign po agad ako sa ICC ma'am. Paano ka na-assign? I mean, security po, dinitil po ako nung team leader namin na doon muna kami ma-assign outside po. Yung tinatawag nilang foreigner po. Yun po pala yung ICC investigators. Ito yung mga nag-imbestiga ng mga kaso laban kay dating Pangulong Duterte, tama? Yes. Paano nyo nalaman na sila pala yun? Lately na lang din ma'am, nakita namin sa TV na sila pala yung investigator doon ma'am. Kasi nakita namin doon sa kuwan ma'am sa anong balita ba yun? Nag-cover po doon sa kuwan. Nakita namin si Chantal Daniels po. Na isa sa mga iniskortan nyo? Yes ma'am. Okay, nagpunta rito? Yes ma'am. Ano ba yung mga ginawa nila rito? Yan ma'am, nung first month napunta nila dito, December 2023. Survey. Ocular muna sila ma'am Inikot muna nila yung buong Manila Then nakipag-meeting sila kay ST po. Codename po yan ni Sunny Trillanes. ST? ST ang codename niya sa amin. Then pumunta po ng townhouse, nakipag-meeting din po siya doon, marami din. Kung Saldi, speaker. Kay boss po, tsaka kay dating speaker. Yun po. Then pagkatapos nun ma'am, umuwi muna sila. Then bumalik sila 2024. Okay. So pag pumupunta dito yung ICC, kayo yung escort? Yes ma'am. Tapos sabi sa affidavit nyo, nag-deliver din kayo ng pera kay ST, kay Trillanes, tama ba? Isa po sa mga kasama namin ma'am. Kasi kami, hindi kayo? Yes, naka-focus kami sa kuwan ma'am sa security doon sa mga foreigner ma'am. Sino yung sinasabi nag-deliver ng pera kay Trillanes? Nasa affidavit yun. Nasa affidavit ka. Wala dito, attorney, no? Hindi nakasama dito. Punta naman tayo kay Johnny. Johnny, ano naman ang kwento mo at ano ang nasaksihan mo? Nag-start po ako na trabaho kay Boss Aldi 28 December 2018. Then after that ma'am, na-assign kami sa mga bata, sa mga kids, kay ma'am, kay boss. Nung habang tumatagal ma'am, nung hindi pa lumabas yung flood control na yan, at hindi pa pumupo na congressman or apro si boss, nagde-deliver na rin po kami ma'am sa mga, minsan kumukuha kami sa, paunti-unti pa lang kumukuha kami sa mga bangko, then dinideliver sa opisina o dinideliver doon sa bangko, dinideliver sa POBs minsan. Pero minsan noon ma'am, pa isa-isang maleta pa lang. Pero nung umupo talaga si boss na APRO, Chairman ng Appropriations Committee. doon po namin nakita. At doon ko po talaga nakita na talagang bulto-bultuhan na po yung dumarating sa Valle Verde. From Valle Verde, dinadala sa Horizon, sa 56 Charlie Delta, Horizon Homes. Na doon makikita ma'am yung halos araw-araw na dumarating yung minsan sa isang araw, minsan darating po yung 50 na maleta. Sa loob ng isang linggo ma'am, minsan 3 beses. Then pagdating po dun sa Horizon ma'am, minsan po ang taga-bilang kasi dyan ma'am is si Executive Assistant John Paul Estrada, si Mark Tiksay, saka yung 3 empleyado ng Sunwest. Sila po yung naaatasan talaga na bilang bago i-deliver po sa mga dapat deliveran. Di wala silang ginawa kundi magbilang ng pera? Yes po ma'am, halos araw-araw po yan. Ano yun, mano-mano o may counting machine naman? Minsan ma'am, may konting pero minsan mano-mano ma'am. So tanggap nyo na talagang mapera siya? Yes ma'am, nakigatid po namin kasi sabi nga na minsan kasi si boss, nilalapitan din talaga ng mga congressman, mga senator, nangungutang din talaga sa kanya. Nung unang nung hindi pa pumutok yung issue ng flood control.